Hey, what is up mga bis? So for this video, ang topic natin is hydrostatics, specifically is dam stability. Dam. Let's go. So ang focus lang natin dito is really about dam. So dam comes in different cross sections. Pwedeng ganyan lang yan. Pwedeng triangular para mas stable. Pwedeng trapezoidal or siguro yung paganyan. So, it comes in different shapes. Marami pa aside from that. Okay, guys? So, ang check lang natin dito basically is kung magiging stable ba or hindi gagalaw itong ating dam. So, hindi natin papakialaman sa part na to kung mapupunit ba yan due to tension, ganon. So, hindi natin cover sa topic na to yan, guys. So, titignan lang natin kung stable ba siya, kung first, mag-i-slide ba siya or matutumba siya or mag-overturn. Okay, so, yun yung dalawang point na i-check natin. Kasi 'di ba, ang main purpose ng ating mga dams is to retain water. So, at this side, tubig yan, tubig, which will tend to push itong ating dam. So, itong ating dam, hindi yan naka-foundation, no? So, parang nakapatong lang yan. So, pwedeng either mag-slide siya dito or matumba siya ng pag-ganon. Okay? So, ayun. So, yung analysis ng dam natin, guys, yung technique dito is basically parang statics lang yan. Okay, so parang statics lang yan. So, let me draw a dam here. Yan. Wow. Yun, straight. Yun. So, let's say ito yung ating dam. Then, meron tayo ditong body of water, ocean yan. So, itong dam natin pala guys, analysis ng dam natin, ano yan? What do you call this? Ang consideration natin dito is infinite yung dam. Mahaba yung dam natin, infinite yan. Kaya yung analysis natin is per 1 meter strip. Okay? So, ayan. Infinite yan. Okay? Kunwari, masyadong mahaba yan. So, yung analysis natin dito is parang ito, 1 meter strip lang siya. Okay? So, kada 1 meter. Okay? So, alisin ko lang to para hindi masyadong magulo. Yun. So, parang naka-cross section pa rin tayo. Okay? So, sa pag-analyze ng dam, mga bis, no, we just need to determine kung ano nga ba yung mga forces na nag-act dito sa dam natin. Okay, so simulan natin sa weight ng dam mismo. So, since irregular shape yan, we just need to compute for the area, then multiply it by 1 meter strip kasi nga per 1 meter siya, then yun na yung magiging weight natin times the unit weight. So, let's just find the resultant of the weight. So, yung mangyayari dyan, mga bis, is that how to solve for the weight. Weight is basically yan yung volume ng ating structure, yung area nito times yung 1 meter kasi 1 meter strip nga times the unit weight. So kapag concrete 24, kapag soil bahala na, depende na kung anong given dyan. So it is important pala to take note mga bis, no, na itong portion na to, 'di ba? Part 2 ng dam. So parang may nakapatong diyan na tubig. So yung portion na to mga bis, we need to include that na weight yan going downward. So, basically, parang weight ng tubig yan pababa. Pero mas maganda sa analysis natin, idagdag na natin siya sa total weight ng parang isipin na lang natin na part na siya ng structure. In that way, malilesen yung mga forces na hinahanap natin. So, pwede nating sabihin dito na itong weight na to, weight would be equal to volume times gamma of the concrete plus volume times gamma of the water, no, yung nakapatong na to kasi parang pinupush niya rin yan downwards okay, so mas simple kasi yung analysis natin kapag ganun. Okay, so what if naman, for example yung dam natin is straight na diretso yan, syempre wala nang nakapatong, di wala to, di ba? Ganun lang. So just be beware kung ano yung mga given sa atin. Okay, so ayan. Oops, ba't naalis yun? Okay, so punta naman tayo sa left side. Since may tubig dyan, ibig sabihin, meron tayong hydrostatic force. So, yung pressure diagram natin dyan is parang is triangular. From 0, pababa siya, pababa hanggang doon. So, para maging mas madali nga ulit yung solution natin, i-convert natin siya sa kanyang counterpart na force, which is parang magiging ganyan lang siya. Yan yung parang magiging resultant force dyan. So, halasin ko na to para hindi nakakalito. So, let's say that is the force F. Okay, so paano sinusolve itong force F? Basically, sa ating previous module, paano ba sinusolve yung hydrostatic force? That is basically gamma H bar times
area. So basically itong W lang tsaka F yung nag-act dito. Pero may mga certain problems na nagdadagdag sila ng hydrostatic uplift. Ibig sabihin nun, let's say ito kasi yung lupa natin. Kunwari, siyempre nakapatong lang. Ito na yung lupa dyan. Seabed ba? Kunwari, ito yung seabed. Possible kasi na mag-sip yung tubig natin dito and magkaroon ng hydrostatic uplift. Papasok yung tubig dito. Siyempre yung tubig dito, it will tend to push this dam upwards. So parang yung FBD natin dyan ay yung pressure diagram, parang nakaganyan yan eh. So it will tend to push it upwards. Kung anong itsura nito, anong magnitude nito, tsaka ito, dapat given yan sa problem. Okay? So kapag hindi naman yan binanggit, then i-consider na walang uplift. Okay? So pwede tayo magkaroon dito ng uplift U. So in this case, at most cases naman board exam wise, wala pang sinasabing may uplift yan. So tanggalin muna natin for the meantime para mas maayos yung papel natin. So ayan. Okay, so with these given forces, magkakaroon ng reaction yung ating lupa. So, meron tayong reaction dito na Ry. Then, meron din tayo ditong reaction na Rx. Okay, so third step natin mga BC is yung hanapin natin yung mga reaction Ry, di ba? So, basically, Ry is your weight minus your hydrostatic uplift kung pag may uplift dyan pataas. Pero kung wala, equal silang dalawa. So, of course, Rx, rekta yan, equal yan sa F. Or kung, ewan ko, kung siguro sa problem, may sinabing mga ibang forces dyan, try to consider. Pero, commonly, ito naman yung mangyari dyan eh. So, now na nailatag natin yung mga forces and the reactions as well, we can now go in solving sa stability ng ating mga dam. So, i-check ba natin kung mag-i-slide yan or hindi. So, yung pang-check natin yan, if mag-i-slide yan or hindi, is meron tayong tinatawag na factor of safety. Okay, so, factor of safety. Pero simulan natin yan sa sliding. Yan, sliding. So, sa sliding, meron tayong tinatawag na factor of safety, Fs, for sliding. Okay, so yung formula natin dito is basically yung tumutulong sa atin over divided by yung kalaban. So, ito yung hero, ito yung kakampi, or ito yung kakampi, tama. Ito yung bida over kontrabida. Yan. So, basically, yun na eh. So, ibig sabihin, kapag mas malakas yung bida kaysa sa kontrabida, ibig sabihin yung factor of safety mo is greater than 1, di ba? So, dapat mas malakas yung bida para may mas malakas yung factor of safety. So, expressing this mathematically, this would be equal sa ano ba yung bida natin dito? Sino ba yung tumutulong para hindi siya mag-slide? So, that is basically yung ating Rx. Okay? Rx over. Sino ba yung kontrabida dito, guys? Okay, sino ba yung kontrabida dito? Yung kontrabida natin dito is basically si F, yung hydrostatic force. Okay, so ayan lang. Rx over F. Pero we can express this more. We know that Rx, no? Rx is basically yung nagkukos, yung katulong mo naman para hindi yan mag-slide is friction. Tama ba? Tama. So, ano ba yung value ng frictional force? Ang frictional force Rx natin is yan yung coefficient of friction times yung normal force or yung reaction na Ry. So, U Ry over F. So, basically, ito yung working formula natin. Pero, di nyo na need na memorize yan. Yun lang. Ang factor of safety is bida over kontrabida. So, sino ba yung bida-bida dito? Yung tumutulong sa'yo. Si Rx. Ano ba yung Rx? Yun yung dahil sa friction. Okay? Sino ba yung kontrabida dyan? Yung kontrabida, yung force ng tubig. So, tinutulak ng tubig, pinipigilan ng Rx, which is yung friction. So, kapag mas malakas yung bida sa kontrabida, you expect that your factor of safety is greater than 1. Kapag it's less than 1, anong mangyayari doon? If it's less than 1, ibig sabihin, mas malakas yung kontrabida. Ibig sabihin, mag-i-slide na yan. So, for your dam to be stable, your factor of safety needs to be greater than 1. So, basically, yun lang yun. Okay? Next, meron din tayong, kung meron tayong sliding, meron din tayong tinatawag na factor of safety against overturning. So, basically, overturning, from the word overturning, ibig sabihin lang niyan is mag-overturn siya. So, ayun. Okay, so, basically, overturning, ibig sabihin yan is tataob yung ating dam. So, paano yan tataob?
nakalimutan ko palang i-discuss dito sa ating dam. Meron tayong tinatawag na toe. Yan, ito yung ating toe. Ito yung tinatawag nating heel. Yan. So, siyempre, saan ba tataob or saan iikot yung pagtaob ng ating dam? 'Di ba dito sa toe, guys? Kasi isipin niyo, ito yung force eh. Isipin niyo ito, tutulak niya yan. So, siyempre dito yan iikot ba? Kumbaga, diyan yung magiging rotation point niya, pivot point niya. So, ikot siya diyan. So, possible na tumob yan. So, i-check natin kung tataob ba yung dam natin or hindi. So, dito siya tataob dito sa ating toe. So, importante yan guys. Ito yung toe. Yan yung heel. Importante ma-determine nyo kung saan yung toe and heel para alam nyo kung saan tataob yung dam nyo. Okay? So, dito sa ating overturning, meron tayong tinatawag na factor of safety against overturning. Okay? So, ano ba yung formula natin dyan? Same lang din. Bida over kontra bida. So, sino ba yung bida or yung tumutulong para hindi tumaob itong ating dam? So, yung tumutulong dyan para hindi yan tumaob, yung bida dyan, is yung ating weight. Tama ba? Ito, yung weight niyang tumutulong dyan para hindi yan mag-overturn. Okay? So, since overturning yan, yung parameter natin dito is in terms of moment. So, yung tawag sa moment para hindi yan tumaob, yung bida sa moment is tinatawag natin yan na righting moment. Okay? RM. Over, ano ba yung kontrabida dito? Sino ba yung nagpapataob dito sa ating dam? So, yung nagpapataob sa dam natin dito is yung force na F. Okay? So, yung na-create na moment ng force F na to, yun yung nagkukos ng ating pag-overturn. So, ano yung tawag natin doon? Ang tawag natin sa moment na yun, caused by F is overturning moment. OM, so ito, righting moment. Ito, overturning moment. Okay guys, take note itong ating righting moment, palagi lang yan manggagaling dito sa W, sa self-weight mismo. Kung ano yung nagtutulak sa kanya pababa, syempre parang tinutulak niya pababa para hindi siya tumaob. Ito namang ating overturning moment, nanggagaling yan first dito sa F. Kasi palagi namang present itong hydrostatic force eh. Pero kapag meron din tayong hydrostatic uplift, we need to include that. Kasi ipapataob rin yan di ba? Sabi ko nga, magsisip yung tubig dito and it will tend to push it upward. So kapag itutulak yan pataas, ikot siya dito, tataob. Right? So ayun, it's either F lang or F plus hydrostatic uplift. Okay, ito guys, mostly nagkakamali yung marami dito. Inaakala nila na meron tayong force na Rx. Itong force na Rx mga bisno, syempre, reaction yan ng lupa. So, hindi yan mag-create ng, isipin nyo na lang yung lupa, no? Hindi naman sisipain ng lupa yung dam mo para mag-overturn, di ba? Reaction lang yan ng lupa. Okay, so yun na lang. So, since moment yung hinahanap natin, then, kailangan nating malaman ano yung moment arms ng W and F. And sabi ko nga, saan natin yan imo-moment? It's with respect to the toe, kasi sa toe, doon siya iikot or tataob. Okay, so, ayan. We need to determine these parameters. Yan. And also ito. Kasi nga, moment with respect to toe. So, kailangan nating malaman yung mga distances na mga yan. So, paano malaman yung distances dyan sa W? Barignons lang yan. Barignons. Or mamaya, try kong pakita yung Caltech. Dito yung hydrostatic force dito. Since triangular yan, it's 1/3 above dito sa base niya. So, implied na yan. Okay? Ayan lang. So, same din yung concept sa overturning. If your factor of safety against overturning is greater than 0, ibig sabihin, mas malakas yung bida kaysa kontrabida, hindi siya tataob or mag-overturn. Pero kapag mas malakas naman yung kontrabida kaysa sa bida, which means lesser than 0, ibig sabihin, tataob. So, mag-overturn yung ating dam. Okay, so, I hope gets yon mga bis, no? So, i-recap lang natin ano yung magiging workflow natin. So, procedural lang to mga bis, no? Once you master the procedure, madali na lang to. Okay? So, kahit nga walang scrap dito, Caltech na lang. So, ayan. Simulan natin dito. First, you need to determine your weight. Weight is volume times unit weight of the concrete. So, since irregular shape yan, kaya nyo na yan. Tapos, always include kung may nakapatong man na tubig doon mismo sa dam natin. Kasi, parang tinutulak niya rin yung ating dam pababa. So, ayan, meron tayong water. Pero kapag in cases na wala naman to, then don't include. Then, solve for the hydrostatic force, gamma H bar A.
then solve for your reactions, Ry and Rx. So, okay, so ayun, recap ulit. Chine-check natin for stability sa sliding, kung hindi ba siya mag-slide, tsaka sa overturning, kung hindi siya mag-overturn. Pero aside dito mga bis, minsan din, board exam wise, no, kino-consider din natin dito kung ano yung magiging reaction or magiging reaction ng soil natin kung saan nakapatong itong ating dam. If magiging stable pa ba yon or hindi na. Okay, so to show that even better, siguro meron ito yung dam natin. Yan. For example, yan yung dam natin. Diba guys, lupa na kasi to. Yan o, lupa na yan. Yan yung, kunwari seabed ba? Yan. Or riverbed, basta bed. Yan. Lupa na yan. Ito yung soil natin, magkakaroon yan ng reaction. So, we need to know if ano yung magiging itsura ng pressure diagram ng soil natin dito sa baba na to. So, it's either kasi yung mangyari dyan is trapezoidal siya. Yan. Ito yung magiging pressure diagram. Or, pwedeng maging zero siya at the heel. Dito, magiging zero siya. Tapos, ganyan, magiging triangular siya. Or, worst case scenario, zero siya at hindi sa heel pero umusog pa ng konti, magiging ganyan yan. Which is not good. Bakit? Kasi kung maalala natin mga bees, no, di ba yung soil natin, our soil can only support compression. Compressive force lang yung kayang ibigay niyan. Hindi yan pwedeng mag-resist ng tension. Di ba? Pag bininat mo naman yung soil, durog agad yan, di ba? So, wala siyang ganong kakayahan. So, in this case, ito goods to kasi in compression eh. In compression to, in compression. In this case, goods pa to kasi wala pa tayong tension eh. Pero dito, imaginarily, may ganun ba? Imaginary something ganun. Ito, kapag i-extend natin yan, parang dito is meron tayong tension side. So, di ba? Meron tayong tension side dito. Or tensile force. Pero, sa totoong buhay, di nga kaya mag-resist ng soil ng tension. So, since hindi kayang mag-resist ng soil sa tension, what do you expect that would happen here? So, sa portion na to, makikita natin na aangat yung dam natin. So, basically, part pa rin siya ng dam stability kasi nga hindi na siya magiging stable per se, di ba? So, sa part na to, ayan, pag i-project natin yung part na to, aangat yan, parang magiging ganun na. So, lulubog to, aangat yun. So, di na siya stable in a way. So, we also need to consider this kind of things. Okay. So, now, ang tanong ngayon, oh my God, nawala. Oops. Yun. So, ngayon, ang tanong ngayon, paano natin malalaman if ganun nga, if magiging ganito yung pressure diagram niya, if magiging trapezoidal ba or hindi? So, we need to determine yung kanilang mga base pressure. So, set ko lang to. Ang tawag natin dito mga base is yung maximum soil pressure. Minsan, tinatawag din natin yung Qmax. Ito is Qmin. Ito, Qmax. Siyempre, pag ganito na yan mga base, wala na siyang Qmin. Zero na yan. Dito, meron tayong Qmax, pero wala tayong Qmin. So, let's say this is case 1, case 2, and case 3. Okay. So, how do we do this? Yeah. So, paano nga ba? So, di ba guys, kanina, meron tayong na-solve na Ry. So, itong Ry na to guys, yan, Ry, yan yung reaction ng soil, no? So, yan yung magiging yan yung gagamitin natin para ma-solve yung mga soil pressures na to. So, alisin ko na lang yung dam na to, tapos ipoproject ko na lang yung Ry dito. Okay? So, technically, itong Ry, ito yung reaction ng soil. Okay? Reaction to ng soil. Yung gagawin ko, ilalagay ko na lang siya dito. Kasi itong Ry, yan yung magiging dahilan kung bakit magkakaroon tayo ng pressure diagram dito. Kasi ito na mismo yung galing sa soil eh. Parang yung Ry, i-expand natin siya para maging pressure diagrams na ganito. So, i-explain ko mamaya kung bakit mga naging ganyan. So, for now, erase ko muna to para lang hindi magulo. So, itong Ry, yan. Ry. Yan. Itong Ry na yan, ilalagay ko siya dito. So, itong Ry natin mga bis, ang distance niyan papunta dito sa ating toe. So, kunwari dito yung toe natin, no? Toe, yan. Kunwari dito yung toe natin. Ang distance na yan, ang tawag natin dyan is bar x or x bar. Okay? So, paano ba sinusolve itong x bar? So, itong bar x, yan.
itong bar x mga bis, no? To solve for that, ang solution lang natin dyan is writing moment minus overturning moment over ry. Okay, so na-solve naman natin previously yung writing moment tsaka overturning moment tsaka ang ry. So plug in na lang. So kung ayaw nyo i-memorize yan, basically yung concept lang naman dyan is summation moments with respect to 2. Yon. So makukuha mo rin tong bar x ito. So sinimplify lang siya para mas maganda. X bar is equals to writing moment minus overturning moment divided by ry. Okay, so paano nga ba natin sinisolve? Okay, so paano? Okay, now, punta naman tayo. Okay, now, paano natin sinosolve itong Qmin tsaka Qmax? So, basically, it will go back to the concept of combined stresses. Ito kasi yung analysis nito, pwede natin siyang parang gawing beam eh. So, kunwari ito, di ba, ito yung cross-section yan eh. So, try kong i-project yung base nito dito sa ating drawing. So, yung magiging base kasi natin dyan, mga base ito, parang ganyan yan, no? Yan. So, ang length na to, let's say this length is length, favorite letter, D. Let's say, this is L, para length L. This length L, yan. Ito yun. Gets ba? Yan yung length L. Tapos, di ba ito sabi ko kanina 1 meter strip yung analysis natin. So, pag pinroject natin 1 meter strip. So, kapag tinitignan natin sa top view, ito yun. Ito yung L, tapos ito yung 1 meter. Okay? Gets ba? Gawa ako dito ng kanyang neutral axis. Ayan. So, rectangular siyempre. Kahit anong shape man ng cross-section mo, yung magiging top view mo, rectangular siya. Diba? I think so. Yeah, tama naman. Ayun. So, dito mga bis, kung makikita natin, konsepto ng combined stresses. Itong RY natin, itong RY para siyang axial load eh, 'di ba? So, pwede nating sabihin na to solve for Q, 'di ba? Q would be equal to RY P over A, 'di ba? Force over area P over A 'yan. So, yun. Kaso nga lang mga bis, itong RY naman natin, hindi naman 'yan nag-a-act at the centroid, 'di ba? Not at all times nag-a-act yan sa centroid. Kaya kailangan nating hanapin kung saan ba yung location ng RY para malaman natin if nag-a-act ba siya dito mismo sa gitna or baka naman andito siya or andito, 'di ba? Because it affects magkakaroon tayo ng eccentricity. So mahanap natin yung location ng RY with the help of bar X. Okay? So kapag na-solve na natin yung bar X, then mahanap natin yung location ng RY. So for example lang, mga bis. For example, yung RY natin is na-locate natin at this point, di ba? So, kunwari yan, using the help of X bar. So, since this is RY, so nahanap natin yung location niya, ibig sabihin, we can conclude na eccentrically yung pagkaka-apply ng load na RY. Okay? So, since eccentrically siya, hahanapin natin yung eccentricity. So, the eccentricity is a distance from the neutral axis dito papunta sa load. So, this we call that E. Okay? So, due to this eccentricity, magkakaroon ng moment. Okay? So, magkakaroon ng moment. So, magkakaroon ng stresses due to bending. So, isipin nyo lang na parang beam to. Okay? So, parang beam lang yan. Or parang eccentrically loaded na column. Yun pala. That would be a better analysis. Eccentrically loaded na column. So, una, andito yung load. Diba? Diyan yung load na RY. So, since eccentrically loaded siya, ita-transfer natin siya dito sa centroid. So, okay, so try natin yung i-transfer. Ayan. So, pag tinransfer natin yan, so since, kunwari dito na yung centro yan, since tinransfer natin yan, magkakaroon dito ng moment. Since tinransfer nga natin yan, magkakaroon ng moment. Ano yung value ng moment na to? Yung value ng moment na to is Ry times E. Okay? So, combined stresses siya due to axial load and due to moment or due to bending. Okay, so I hope gets yon. Plus or minus, kasi syempre, i-consider natin yung minimum niya. That would be the moment. That would be, ano ba yung formula ng bending stress? That would be MC over I, di ba? Pero itong MC over I, pwede natin yung masimplify yung derived formula para mas madali. That would be equal to 6M over BD squared. Ayan, so okay na to. May mga derived formulas dito guys, pero I
I would recommend na huwag niyong memorize. Or depende na sa inyo kung gusto niyo. Parang mas madali kasing alalahanin yung force over area tapos MC over R or 6M over BD squared. So, it's up to you guys kung ano yung gusto niyong memorize. So, sa dito sa video na to, stick tayo dito. Parang mas madali kasi siya intindihin. Okay, so, ngayon, ang tanong, at all times ba, ito yung gagawin natin para ma-solve yung Qmin or Qmax? Okay, so, not at all times mga bis. Ito, applicable lang to kapag nasa case 1 and 2 tayo. Ayan. So, applicable lang to kapag nasa case 1 and 2 tayo. Itong number 3, kapag yung case natin is case 3, hindi na yan po applicable. So, yung formula natin, if case 3 siya, would be equal to Qmax is equal to 2/3 Ry over X bar. So, okay, so since aware tayo na magkaiba yung formula per cases, paano natin malalaman kung anong case? Okay, dito na tayo. Sa top view, ayan. Ito yung length L or yung width. Tapos, meron din tayo ditong 1 meter strip. Dito kasi mga bis, no? Meron tayo ditong tinatawag na kern region. Yan. So, yan. Around this point, yan. Around this point, no? Yan. Ang tawag natin dyan is kern region. Okay? Itong kern region is malolocate yan sa middle thirds. Okay? So, hahatiin natin yan sa tatlo. L over 3, L over 3, L over 3. So, yung kern region natin is located sa middle terms. Okay, so ano ba yung silbi ng kern region natin? Itong kern region natin, ang definition kasi dyan, kapag yung load natin or yung Ry is located dito sa ating kern region, kapag yung Ry natin is located dito sa ating kern region, ang ating pressure distribution is magiging trapezoidal or ganito siya. So, it's either of these two, yan yung magiging itsura ng ating pressure distribution as long as itong ating Ry, yan, itong ating Ry is andito sa ating kern region. Okay? Gets ba? Gets ba? Kapag itong ating Ry is located sa ating kern region, ang pressure distribution natin is 1 and 2. So, check nyo lang. Madali lang naman i-check yan. Di ba? Alam natin yung location ng Ry. So, ilatag lang natin sa middle thirds kapag andun siya, tama, 1 or 2 yung ating pressure distribution. Pero, kapag lumagpas itong ating Ry, for example, yung Ry natin is andito or andito yan, kapag andyan yung ating Ry, we would expect na yung ating pressure distribution is magiging 3. So, ito yung gagamitin nating formula. Okay, so gets ba yun? Gets ba yun? So, I hope that's clear, mga bis, no? Madali lang naman i-gets yun, di ba? So, meron tayong mga inequalities, limits dito, pero mas mahirap yun intindihin, yung less than, greater than. Ito lang isipin nyo, i-drawing nyo, hanapin nyo kung saan nga ba nahahanap yung Ry. Kapag yung Ry, dito sa middle thirds, yan, either 1 or 2 yan. So, ito yung gagamitin nyo. Pero kapag lumagpas yan dito sa ating kern region, it's either dito sa kanan or kaliwa, expect the pressure distribution nyo is pressure distribution number 3. Okay. Gets? Okay, so, ayun, recap ulit natin. Pag tinatanong yung pressure distribution, it's either Qmax or Qmin. Yung unang gagawin natin is, so hanapin natin itong X bar. So, yan yung formula. Okay, so ilatag natin yan. Itong Ry, nasolve na natin sa taas. So, kapag alam natin yung X bar, ayan, hanapin natin kung ano yung maging pressure distribution, 1 or 2 ba or 3. Paano yan malalaman? Gagamitin natin yung ating gantong figure. Alam na, dapat just memorize mo na yung kern region is middle thirds. Kapag yung Ry mo is nasa kern region, 1 or 2. Kapag lumagpas, 3. Okay? Ayan. Okay, so kung alam mo na kung anong case, edi substitute mo na lang. Okay? For example, hinahanap yung Qmax and Qmin, alam mong trapezoidal yan, edi ito yung gamitin mong formula. Sabi ko nga ulit kanina, hindi mo naman kailangan i-memorize yung mga formula na yan. Kasi basically, combined stresses lang yan eh. Ito galing to sa P over A, di ba? Axial stress. Ito galing to sa MC over I, di ba? So, combined stresses lang yan, mga bis. Yun pala, in addition, itong M natin, mga bis, ano tong moment? Yung moment ba na to is Ryx, Ry times X bar? Hindi. Siyempre, yung moment na to is ito.
moment is equal yan sa Ry times E, the eccentricity. Kasi nga, tinransfer natin itong Ry papunta sa centroid. So, basically, ang moment na tinutukoy natin dito is ito, Ry times E. Yan. Ilipat lang natin sa gitna. Parang tinransfer ba natin? Kaya nagkaroon ng Ry times E. So, eccentricity yan. So, paano mahanap yung E? So, so, paano mahanap yung E? Ayun, hatiin mo lang to, yung length mo, tapos i-minus mo yung X bar. So, wag na nating isulat yung equation form yan. Mas nakakalito kasi. Mas magandang tinitignan na lang natin. Okay? So, ayun mga bis, no? Basically, yun yung concept ng hydrostatics dito. Dam stability. So, ito, magagamit nyo rin to sa geotech, no? Labasin din yan. Ayan. So, without a further ado, yan. Try nating mag-solve ng sample problem. Okay, so sample problem tayo. Past board exam to, mga bis. So, while browsing the CRF, ito pa lang yung nakita kong past board lang na lumabas. So, ayun, share ko lang. So, tingnan natin yung tanong. Concrete dam of trapezoidal cross-section with one face vertical has a thickness of 0.6 meters at the top and 4.2 at the bottom. So, trapezoidal daw siya. Let's say trapezoidal yan. Tapos sabi, trapezoidal. So, yan, madali lang, di ba? Trapezoidal cross-section, yung thickness niyan is 0.6 meter. Ito is 4.2 meter. Sabi, it is 7 meters high. 7 meters high and has a horizontal base. The vertical face is subjected to a water pressure. The pressure is standing 6 meter above the base. So, yung tubig natin, no? So, yan yung tubig natin. Hindi ko siya sinagad doon. Kasi sabi niya, yung tubig mula dito sa base, yan, is 6 meters lang. So, check nyo yun mga guys, mga base. Palagi, minsan trap yun. The weight of the concrete is 24, yun. Take note of that, per meter length of the dam. So, evaluate. Okay, so isolve na lang natin to based sa sequence ng mga tanungan. First is the hydrostatic force on the dam. So, yung hydrostatic force natin dito, alam naman natin that would be triangular. So, triangular yan. So, basically, ang resultant yan is ito. Pwede natin yang ma-solve, no? Pwede natin yang ma-solve. Force is basically gamma H bar times area. So, plug and play na lang yan. So, since tubig naman yan, walang sinabi na salt water or what, walang binigay ni specific gravity, it's safe to use 9.81. So, yung H bar natin is yung from the center nito, no? Center ng 6 meters papunta sa water surface. So, that is 6 divided by 2, which is 3 meters. And then, A, or the area. So, yung area natin dito is basically 1 meter analysis nga yan. 1 meter times yung projected area natin dito, which is 6 meters. Yeah. So, bale, ito, 6 times yung 1 meter analysis gets. So, parang ganyan yan. 6 by 1. Yun. So, yun galing yung area na yan, mga bis. Okay, so, solve lang natin. Calcu. So, yan. So, calcu natin yan. 9.81 times 3 times 1 times 6. Tantananan. Yan. 176.58. So, tama. Next, number 2. The resisting moment of the dam due to overturning. So, ano nga ulit yung resisting moment? Yun yung moment na nagre-resist para hindi siya mag-overturn. So, since ang tubig natin is andito, then we can conclude na ito yung toe. Okay? So, dito siya mag-overturn. So, hanapin daw natin yung moment na nagre-resist para hindi siya tumaob. So, ano ba yung nagre-resist nun? Basically, yun yung self-weight mismo ng, yun yung mismong self-weight ng ating dam. Okay? So, meron tayong weight W dyan. Maglalagay ba tayo dito ng tubig? Diba? Hindi na. Kasi nga, yung dam natin is vertical naman yan. Walang naka-project or parang walang naka-cantilever dito na maghumahawak pa. So, wala yon. Like yung in-exemplify ko kanina. So, simple lang siya this time. Okay? So, ayan. Paano natin to gagawin? So, I'll place here number 2. So, to solve for the resisting moment of the dam due to overturning, first, kung makikita natin, trapezoidal cross-section yan, para mas madali yung analysis natin, hatiin na lang natin siya into 2 simpler sections. So, isang triangle, tsaka isang rectangle. So, lagay natin dyan. Hanapin natin kung ano yung
value ng mga forces na to. So yung value nito is basically kung ano yung area nito, no? Area nito times yung volume. Okay, so yung value ng force na to, 'di ba? Sabi ko nga kanina, force is equals to volume times unit weight. Ano yung volume nito times the unit weight? So hindi ko na yan isusulat, direct calculate na lang tayo mga bis. Okay? So, ang dimension nito mga bis is basically 7 times 0.6, no? Times 1 meter. Kasi nga 1 meter analysis siya, di ba? So, yung length na kino-consider natin is 1 meter analysis. So, ito na yung volume. Volume is 7 times 6 times 1. Ano ngayon yung unit weight? Since sabi naman is concrete siya, 24 kilonewton per meter. So, times 24. So, ang sagot natin dito is 100.8. Ayan. So, dito is 100.8 kilonewton. So, punta naman dito sa triangle. Okay? So, dito sa triangle, kunin natin yung area nito. Area nito is basically 4.2. So, 0.6 yun. Yung natira dito is 3.6. Tama ba? Yeah, I think that's right. 3.6 times height. Base times height. Ang height natin dito is 7 meters. Times yung 1/2. 1/2 base times height. Tama. So, yun yung area. Tapos, yung 1 meter natin times 1. Okay. So, ito yung volume natin ng triangle na to. 3.6 times 7 times 0.5 times 1. Now, ang i-multiply natin dyan is yung kanyang unit weight since concrete nga sabi times 24. Ayan. So, sagot, 302.4. Tama ba? 3.6 times 7 times, tama. 302.4. So, yun yung value ng load na to. Okay. Ngayon, since alam na natin yung value ng mga loads na yan, let's ipakita natin dito sa ating diagram kung ano yung mga moment arm. Kasi nga moment yung sinusolve natin resisting moment. So, moment with respect dito sa toe. Okay? So, hanapin natin kung anong value niyan. Hanapin din natin kung ano yung value niyan. So, simulan natin sa dito, sa mas maliit na to na triangle. So, sa triangle na to, this is 3.6, right? Kapag i-project natin yan, 3.6 yan. Alam natin na nag-act siya 1/3 from dito. Alam natin yan, nasa 1/3 siya dito. So, i-divide lang natin ito sa 3. 3.6 divided by 3 is around 1.2. So, yung natira dito is 2.4. Ayan. So, mabilisan na lang to mga bis. Tapos, dito naman, 4.2 yung buong ito. Pero nakasentro siya ng triangle sa rectangle. Edi magbawas tayo ng 0.3. So, 4.2 minus 0.3 is 3.9. Ayan. So, yun yung mga distances na kailangan natin para ma-solve itong resisting moment against overturning. So, ayan. Solve natin para masaya. So, resisting moment of the dam is equal yan sa 100.8 times yung moment nga. Kasi nga, moment hinahanap natin. Times the moment arm, which is 3.9 plus 302.4. Bakit plus siya? Kasi they are in the same direction. Tama? 302.4 times 2.4. Ayun, so, calculator na lang natin to mga bis. Ayan. Mangyari dyan, that would be 100.8 times 3.9. Oops. Hindi pala pwede yun. 3.9 plus, oops, wala pwede yun. Plus, ano yun? 300 plus 302.4 times 2.4. Tada! 1118.9. Ayun, tama. 1118.88 kilonewton meter. So, yun yung value ng ating writing moment. So, okay. Goods, di ba? Okay, so, in this case, mano-mano to mga bis, no? Pero, kapag, if kunwari, yung dam nyo is very complicated na, hindi ko i-recommend na gawin nyo siyang mano-mano kasi, ang haba, parang masyado siyang mahaba. Yung magandang technique na gawin dito, guys, is, yun nga, for example, sa dito, yung magandang gawin dito is, first step, hatiin nyo siya into different shapes. Okay, hatiin nyo siya different shapes. Tapos,
isolve nyo na lang kung ano yung force ng each shape na yon. So once na nagawa nyo na yon, huwag nyo siyang gawing ganito, isolve nyo na lang siya using mode 3-1. Okay, so mode 3-1 tayo. Pakita ko lang paano. Mode 3-1. So kahit Canon man yung gamit mo, same pa rin. So wala kasi tayong emulator ng Canon dito. So pakita ko na lang using Casio. Okay, so yung ilalagay natin dito sa row ng X is yung ating mga moment arm. Itong 2.4 tsaka 3.9. 2.4 tapos ito 3.9. Okay. Dito sa frequency, mga bis na yung ilalagay natin dito is yung forces. So ano yung force ng 2.4? That is 302.4. Tapos anong force ng 3.9 na to? Yan, 100.9. 100.8. Okay. So, once na-input nyo to mga bis, yung gagawin kasi natin dyan, bakit tayo nagka-caltech ng ganito, itong buong ito, parang isi-simplify natin siya sa kanyang resultant form para mas madali. Okay. So, yan. Magiging iisang na lang yan. Iisang force na lang yan. Ito yung weight na yon. Tapos, yung distance na to, hahanapin natin yan. So, using Caltech, para mas mabilis, hanapin na natin itong W tsaka bar X. Kapag marami na kasi yan mga bis, mahihirapan talaga kayo kapag mano-manong ganito. So, faster method, board exam wise, Caltech, calculate natin. So, mode 3-1. After natin na mode 3-1 yan, paano natin mahanap itong W tsaka bar X? So, press AC. Punta tayo sa mode. Saan na ulit yun? Shift, set. Teka lang, alpha, saglit lang. Apps. Teka lang, di ko alam to. Mode. Okay, so after nyong ma-input yung data sa mode 3-1, punta kayo sa shift 1, okay? So kapag Canon kayo, kasi di naman na to pwede sa board exam, feel ko naman Canon gagamitin nyo. Ano yan? Nasa apps yan. Okay, so alam niyo yan. Feel ko alam niyo yan. Apps, yon. So comment down below kapag di nyo alam. So ayun, try nga. Sa kaman tayong emulator. Yan. So, punta kayo doon sa apps. Okay, so makikita nyo to. So, i-press nyo yung for or yung variance. Yan. So, meron tayo. Yung gagamitin lang natin dito is yung 1 tsaka 2. So, ano ba tong N tsaka X bar? So, itong N, mga B's. So, explain ko lang ha. Di ba meron tayong in-input doon? X tsaka F frequency. Yung in-input natin sa X is yung, in-input natin dito? Ito yung moment arm, di ba? Ito yung mga moment arms. Tapos yung in-input natin sa F, ito yung mga forces, okay? Ang ipapalabas nitong N na to, guys, itong N, is equal yan sa summation ng frequencies natin. Okay? So, yung summation ng F nandito, yan yung N. Okay? Now, itong natin, itong X bar natin, yung X bar na yan mismo to, okay? So, ano ba yung meaning kasi ng X bar na yan? Yung meaning po ng X bar na yan is yung ating weighted average. So, ina-average niya, kinuha niya yung average na mga nilagay mo dito sa X with respect sa kanilang weight or sa kanilang frequencies. So, ibig sabihin kapag mas malaki yung value ng frequency mo, ibig sabihin mas malapit doon yung X mo. So, ayun, basta weighted average, yun yung concept niya. Okay, so since kailangan nating makuha yung value ng W, di ba dito natin nilagay itong W nga. Dito natin nilagay yung X. So, para makuha natin yung total value ng W, edi N na lang. So, press natin tong 1, N, or yung total weight, that is 403.2. So, isulat natin dito, 403.2 kilonewton. Ngayon, hanapin natin yung value ng X bar. Ang value ng X bar is, so shift 1, 4, 2. Ang value ng X bar natin is 2.775. So, 2.775 meters. So, basically, para ma-solve itong writing moment, edi moment lang siya. Parang ginawa lang natin siyang isang resultant para mas madali. So, kapag marami talagang shapes yan, mas mas mabilis in my perspective, para hindi na kayo magmano-mano. So, solve natin yan. Writing moment is basically 403.2 times 2.775. Ayun. So, kapag solve natin yan, dapat we should get the same answer. Diba? 403.2. Ayun. So, tama. Same. We also get 1118.8
1.88. So, same answer. Okay, so, bahala na kayo kung saan kayo mas mapapadali. Pero sa akin, board exam-wise, mag-mode 3-1 na lang kayo. Mas mabilis yan. Okay, so, last question, factor of safety against overturning. So, di ba yung factor of safety natin against overturning is equal lang sa bida. Ano ba yung bida? Yung bida, yung nagpapatigil ng pagtaob niya is writing moment. Ang kontrabida dyan is yung overturning moment. So, in this case, meron na tayong writing moment. So, 111.88. Pero wala pa kasi tayong overturning moment. So, how do we solve for our overturning moment? So, to solve for overturning moment, edi i-solve na natin. Direkta na natin dito para mas mabilis. Okay? So, ang writing moment natin is 111.8.88. Ang overturning moment natin mga bis is the moment caused by the hydrostatic force. So, ipupush yan kasi ng hydrostatic force na to, tataob siya dyan. Alam naman natin yung value nito, sinolve na natin yan sa number 1. The hydrostatic force is equal sa 176.58. Okay? Pero force yan, a moment to. So, saan natin siya i-moment? Ang moment arm niyan is with respect sa 2 kasi nga doon siya iikot. So, ano yung moment arm natin na to guys? Ang moment arm natin na yan is basically the 1/3 of 6. Kasi yung ating pressure distribution is triangular. So, 6 divided by 2 is 3. Tama? 6 divided by 3 is 2. Okay? So, times 2. Ito yung ating writing moment over overturning moment. So, wala tayong hydrostatic uplift. So, yan na yan mismo. Yan na yung magkukos ng overturning moment. So, equate natin yan. Solve natin yan. 2, ayan, is equal to 3.168 or yung answer key natin is 3.17. Tama. Ayan. So, factor of safety against overturning is 3.17. So, what can we conclude from that answer? So, the factor of safety 3.17 only implies na safe siya. Kasi mas malakas yung bida kaysa sa kontrabida. So, hindi siya mag-overturn. Okay. So, panalo. Ngayon, theoretically naman dapat greater than 1 para safe yan eh. Pero syempre in actual practice, in actuality, tinataas pa yan yung factor of safety na allowable around 2, 1.53. So, depende na yan. Okay? Okay, so ayun mga bis, no? Dito sa past board problem na to, yung tinanong lang naman is hanggang sa overturning. Hindi na tinanong yung sliding. Pero kung may sliding, madali lang din naman yan, di ba? Sabi ko nga, factor of safety is bida or kontrabida. Ang bida sa sliding is yung friction. Yun yung tumitigil sa kanya. Yung tumutulo ay yung kalaban niya or yung kontrabida is yung hydrostatic force. So, check nyo lang ulit. Okay, so that's it for this video. If you have some questions or problems na gusto nyong sagutan natin, kindly comment down below and try natin yung sagutan if meron tayong time. So, for any clarifications, please don't hesitate, no? Or kung may mga mali man akong sinabi, tanong nyo lang sa baba and sana masagutan ko yan. Okay, so that's it mga bis. Please like, share, and subscribe. Muli ako po yung bubuyog na nagpapalala sa inyong maglakbay, mag-enjoy, maglaro, manaliksik, maging matinik. Javi out.